Lechon manok nga ho pala ngayon ang aking nalutuin dito sa bukid at syempre ho sobrang haba ng oras ng aking pag-iisip kung paano ito gawin. Wala talaga akong experience at baka masayang lang. Mabuti na lang ho at palaging nanonood sa TikTok itong kapatid kong si Banjing kaya for the go. After 10 years ko nga hong pinag-isipan, huy bakit naman ang tagal? Ay sa wakas ay lutuin ko na. Bali nagintindi na nga ho pala ako din sa mga sangkap at mabuti na lang ho at nandito ang aking mga kapatid at makakatulong sila sa akin. O sige, baka di ko kayo pakainin. Huy! Sa may research, huy, bakit naman naging less? Kailangan daw na tusok-tusokin ang manok gamit ang tinidor para manuot-nuot ang lasa. At pagkatapos nga nun, ay syempre nga ho, ay pinagsama-sama ko na itong mga sangkap. Gaya na lang ho nitong bawang, sibuyas, brown sugar, magic syrup, at kalamansi juice. At syempre nga ho ay hindi pwede makalimutan itong pamintang durog at ang soy sauce. At pagkatapos nga nun ay kailangan lang ho itong i-massage para manuot-nuot ang lasa. Sabi nga nila mas matagal daw ang pagmarinate mas lalong sasarap pero dahil nga wala na po akong oras kaya okay lang sa akin to. At pagkatapos nga nun ay tinabi ko muna para i-marinate. Habang naghihintay ho ako ng ilang oras ay iniintindi ko naman itong sa apoy. Sobrang laki talaga ng tipid dito sa bukid dahil nasa paligid lang ang panggatong. At dahil nga ho medyo malapit lang naman itong kubo ni Papa sa aming bahay, kaya dito ko napagdesisyonan na magluto ng lechon. Tingnan niya lang ho itong si Reggie, akala ko tulungan niya ako sa pagtahi nitong manok. Eh bigla na lang siyang naging advisor. Huy! Dahil isa lang ho ang aming pantahi, kaya nakaisip agad nitong si Banjing ng idea. Dapat daw ganito lang ang gawin. Bali binutasan ko lang ang bawat gilid ng manok at ipasok ang mga paa. Ay salamat sa iyo! Dahil nga ho, gusto ko talagang subukan kung paano gawin, kaya ako na mismo ang nagtuyok-tuyok. O sige, pahirapan niyo ko. Hoy, si UA. At dahil hindi naman namin ho itinali ang pakpak, kaya sobrang tawang-tawa ako diyan. Para kasing lumilipad na nag-exercise na parang nag-swimming itong manok. Kaya napagdesisyonan namin na itusok na lang ito sa alambre. Uy, bakit naman naka-hands up? At dahil nakakapagod pala at sobrang init, kaya nakipagpalit na ako kay Banjing. Bali, ang trabaho ko na lang din ay tagapahid na lang. Hindi pa naluto, pero may nagdala na din ng plato. Aray At dahil nga ho, medyo mainit naman doon sa may area ni Banjing, kaya nag-back up na itong si Arya ng payong. Ito namang aming aso na si Dindin ay nagreklamo na siya. Gutom na kasi siya. Ay, pasensya ka na. At para malampasan namin ang sobrang gutom, kaya nagpapak muna kami din ng kamote. After 2 days na paghihintay, huy, bakit naman ang tagal? Ito na ang aming homemade na lechon manok ay for the go. At dahil nga ho, walang lamisa doon sa kubo ni Papa, kaya nagsiuwian na kami sa aming bahay. At pagdating namin doon, ay agad-agad na naming tinitikman. At kung makikita nyo na ho, ay hinahati-hati ko na ang manok para lahat kami makakain. Alam niyo ho, isang barangay ang kakain nito. Oo. At syempre, kainan na. Worth it talaga lahat ng aming pagod dahil sobrang sarap ng aming nagawa. Alam niyo ho ba guys, na noon ay hindi talaga kami nakakain ng lechon manok. Alam niyo, 18 years old na ako nakatikim ng lechon. Oo. Sa sobrang hirap kasi ng buhay namin, kaya puro gulay lang ang aming ulam. Dati kasi native chicken lang ang handa kapag may mag-birthday. O siya, hanggang dito na lang at kakain pa kami din eh. Paalam!